Ano nga bang ibig sabihin ng ipanganak na muli? So pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Ngayon pag-usapan po natin yung Born of the Spirit. Ito po ay continuation ng devotion natin kahapon na Born Again. Ngayon naman po, Born of the Spirit. Now yung term po na yon ay pareho lang po. Isa lang po ibig sabihin nun. Now, ito pong devotion natin na to ay follow-up para mas lumalim pa tayo doon sa Born Again, Born of the Spirit. Now, gagamitin po natin yung term na medyo mabigat, regeneration. So, ano yung born of the Spirit? It is another term for regeneration that indicates the special role played by the Holy Spirit in imparting new spiritual life to us. Pag sinabi nating regeneration, isipin nyo na lang, binuhay ka. Patay pero binuhay. Alam nyo po, sabi po sa Bible, patay tayo sa kasalanan eh. We're unable to respond to God. Dahil po sa regeneration, ibig sabihin nun, patay, yung as in dead, no? Binigyan ka ng buhay ng Panginoon at ginawa kang bago. Ginawa kang bagong nilalang. You are alive in Christ. Now, sabi po rito sa John chapter 3 verse 8, ito po yung continuation ng usapan ni Jesus at ni Nicodemus. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Ito po yung una nating teaching. Regeneration saves us when we were dead. Isipin niyo po, merong isang taong nalulunod, no? Kumakaway-kaway, no? Ito na lang yung nakalabas, nalulunod siya, no? Pag nakita mo yon sa dagat, isipin mo buhay pa yun eh. Tapos lalanguyin mo, ililigtas mo, hawakan mo yung kamay, or kung nasa bangka ka, hawakan mo yung kamay, iaahon mo. Niligtas mo yung tao. Now, marami pong nag-iisip na ganun yung kaligtasan eh. Para tayong nalulunod, tapos si Lord ni-rescue tayo, tapos niligtas tayo. Pero alam niyo po, sa Bible, hindi po ganun eh. Sa Bible, patay na. Hindi nalulunod pa lang at mamamatay pa lang. Sa Bible, patay na tayo. We are unable to respond. Ganun po tayo, patay sa kasalanan. We are unable to respond. Wala tayong kakayahan na mag-respond sa Lord. So sabi rito, we were dead. Basahin po natin sa Ephesians chapter 2. Sabi po rito, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang mga masasamang takbo ng mundong ito at naipailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So sabi dito, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. We were dead in our trespasses and our transgressions. So ibig sabihin ito, nalunod na. Hindi yung nalulunod pa lang. Nalunod na. Patay na, isang oras na yung lumipas, hindi na tumitibok yung puso. Ganun po yung status natin sa harapan ng Diyos. We were dead. Hindi po tayo nalulunod pa lang patungo sa kamatayan. Kaya po, kinakailangan ng regeneration. Ang ibig sabihin ng regeneration, yung Espiritu ng Diyos, kumilos sa ating buhay at nagkaroon tayo ng bagong buhay. Regeneration saves us when we were dead, not when we were dying. I hope that's clear, no? When we were dead, God regenerated us. God put His Spirit in us para magkaroon tayo ng bagong buhay. So, hindi po ito literal na physical na namatay tayo. Ito po ay spiritual. So, ano pong ibig sabihin nun? Dati, nung patay pa tayo sa kasalanan, sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan, mga kapangyarihan sa himpapawid, ibig sabihin mga demonic forces, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. So, noong mga panahon na nasa kasalanan pa tayo, namumuhay tayo ng ayon sa bugso ng ating damdamin, ayon sa ating laman. Yun yung ibig sabihin na patay sa kasalanan. Ano tayo? Alipin ng kasalanan. We're not able to respond to God. At sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Napakabigat, no? When we were dead in our trespasses and sins, when we were dead in our sins, kinapupuotan pala tayo ng Diyos. Galit pala yung Diyos sa atin sa mga panahon na yon. Pero ito po yung good news. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin,
tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo. Binuhay niya tayo dahil mahal niya tayo, binuhay niya tayo dahil iniibig tayo ng Diyos, masagana ang kanyang habag sa atin, binuhay niya tayo kasama ni Kristo. So, regeneration saves us when we were dead. Number 2, regeneration is the impartation of the life of Christ. So, pakatandaan po natin, no? Nung tayo'y patay, binuhay tayo, inilagay yung Espiritu ng Diyos sa atin para magkaroon tayo ng bagong buhay. Kaya po isang ebidensya na tayo binago ng Panginoong Jesucristo, binago ng Diyos, nagkaroon tayo ng bagong pamumuhay. Isang senyales na you have been regenerated by God, na ikaw ay born of the Spirit, na ikaw na pinanganak na muli, pag nabago ang iyong buhay. Dati hindi mo mahal ng Diyos, ngayon mahal mo na. Yan po yung number 1 evidence. Yung before you are unable to respond to God because you were dead, ang isang taong patay hindi nagre-respond. Pero yung binuhay ka ng Diyos, nagsimulang tumibok ang iyong puso at nagsimula kang umibig sa Diyos. Sabi po sa Ezekiel, ito po ay regeneration. Sabi sa Ezekiel, prophecy po ng Diyos na mangyayari sa New Testament, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Bibigyan kita ng bagong puso, bagong spirito, so that you will be able to respond. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Tatanggalin ko yung puso mong bato. Bibigyan kita ng pusong laman na tumitibok, buhay. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Sabi niya, bibigay ko yung espiritu ko sa iyo. Again, we were dead in our sins. Patay tayo sa ating mga kasalanan. Nung ibinigay ng Diyos yung espiritu sa atin, nagsimula tayong magkaroon ng puso na umiibig sa Diyos. Puso na gustong sumunod sa Diyos. Dati yung puso natin gusto yung laman, gusto yung mga makamundong bagay. This time, ang gusto ng puso natin, mahalin ng Diyos. Yan po ang ebidensya na you were born of the Spirit. Regeneration is the impartation of the life of Christ. You have the life of Christ in you. Marami po ang mga verses na sinulat dito, Colossians 1:27, Romans 8:10, 2 Corinthians 13:5, John 14:20. Lahat po ito ang sinasabi dito, Christ in you. Colossians 1:27, Christ in you, the hope of glory. Ibig sabihin, si Kristo nasa iyong buhay na, nasa sa iyo na. At ang ating Panginoong Jesucristo na ipinamumuhay natin. Number 3 po, regeneration is purely God's work. Yung regeneration, Tagalogin natin, no? Pag sinabing regeneration, ipinanganak muli. Binuhay. Itong pagbuhay po na ito ay purely God's work. Bakit purely God's work? Ganito lang po kasimple yan. Ang isang taong patay na, hindi nalulunod nalunod na, patay na, hindi kayang iligtas ang kanyang sarili. Kaya po yung pagliligtas, gawain po ng Diyos, purely God's work. Ibig sabihin, pagdating sa regeneration natin, pagbuhay sa atin, pagbabago ng buhay sa atin, yung born of the Spirit, pagiging born again, yan po ay gawain ng Diyos 100%. Wala po tayong participation dyan. Yung isang patay na, clinically dead at binubuhay ng doktor, pag nabuhay yun, walang participation. Pag na-resuscitate, walang participation yung pasyente. Purely the work of the doctor. So, ganun rin po sa ating relasyon sa Diyos. Yung regeneration, this is purely God's work. Kaya salamat sa Panginoon. No? Sa kanyang pag-ibig, mayamang habag, tayo po ay binuhay niyang mag-uli. Sabi po dito sa Titus chapter 3 verse 5, He saved us not because of righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Spirit. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran. So hindi tayo niligtas ng Diyos because of the righteous things we have done, dahil sa kabutihan ng ating mga ginagawa. Why? We were dead in our sins. Niligtas tayo ng Diyos dahil sa kanyang kahabagan. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan, regeneration po yan, muling kapanganakan, at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. That's why regeneration is purely God's work. Now, bilang application po sa pinag-aaralan natin na to, number 1, die to self daily. Paano nang pumasok yung die to self daily? Kasi po yung laman natin, lagi yang gustong bumalik sa kasalanan. Kaya po sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 16 verse 24, para sa lahat ng mga gustong sumunod sa Panginoong Jesucristo, ito yung sinasabi niya.
Then Jesus said to his disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." Sa Tagalog po, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." So, papasanin mo yung krus mo, you're willing to carry the cross. Ang ibig sabihin po nito, dying daily eh. Pasan-pasan mo yung krus. Ang krus po kasi, ibig sabihin yan, kamatayan eh. Jesus died on the cross. Once you carry your cross, it means you die to yourself daily. You keep denying yourself. Kasi yung sarili natin gusto laging mamuhay ayon sa sariling kalooban, ayon sa sariling laman, ayon sa kasalanan. That's why we put to death the deeds of the body, the deeds of the flesh. Talagang we put to death ourselves every day by the power of the Holy Spirit. We die daily. If you want to follow the Lord Jesus Christ, you have to die daily. You have to become dead to yourself. Araw-araw po. And number 2 po, internalize the life of Christ within you. Internalize natin na, pag sinabi internalize, talagang pakaisipin nating mabuti. Inculcate sa ating puso't isipan na si Kristo nabubuhay sa atin. Christ in you, the hope of glory. So, ano pong ibig sabihin nun? Once si Kristo nasa buhay mo. Once si Kristo ay nasa iyo. Ang ibig sabihin po nun, namatay na tayo sa kasalanan, I have been crucified with Christ, and I no longer live, sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20, I no longer live. Christ lives in me. Patay na ako. Si Kristo na nabubuhay sa akin. Sa makatuwid, ang lumalabas dapat sa aking bibig, ang ginagawa ng aking mga kamay, ang ginagawa ng aking mga paa, lahat po ng ito ay pagkilos ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, pinapamuhay mo na yung buhay ni Kristo. Christ in you. And that's amazing. Just imagine that. Christ lives in you. Kaya po kailangan nating ipamuhay yung buhay ni Kristo because Christ is in you. Hindi po katabi in you. Ganun po katindi yun. Kaya application number 3 natin, start to speak and act like Jesus. Ito po ay ebidensya na ikaw nga ay na-regenerate na. You have been regenerated. You have been brought from death to life. Mula sa kamatayan, ikaw ay nabuhay. At ang ipinamumuhay mo na ay buhay ni Kristo. Therefore, start to speak and act like Jesus. Alam niyo po, ito talaga yung plano ng Diyos sa atin eh. To conform into the image of His Son. Yan po yung nakasulat sa Romans chapter 8. So basahin po natin Romans 8:9. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito ay pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. That's the plan of God. Napakasarap po, no? We just have to cooperate with God. Cooperate in what God is doing to our lives. Maging katulad ng Kanyang anak. That's why we have to speak and act like Jesus. Sa pagsasalita natin ngayong araw, nawa maramdaman ng mga tao na kakaiba na tayo magsalita. Magalang, may respeto, ramdam nila si Jesus sa buhay mo. Sa iyong pananalita, sa iyong mga action. Yan po ang plano ng Diyos, maging katulad ng Kanyang anak. Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 2, mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Napakagandang verse sa Bible. Punong-puno ng pag-asa na kahit gaano kasama ng ugali natin ngayon, someday, we will become exactly like Jesus because we will see Him as He is. Sabi dito, ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya. Napakaganda po, no? Yan ang plano ng Diyos sa atin. Ngayon pa lang dito sa lupa, sa imperfect life natin, pinapractice na natin yan. We're practicing to speak and act like Jesus. Nawa sa pagsasalita natin ngayong araw. Sa mga gagawin ng ating mga kamay, maramdaman ng mga tao ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, sa aking buhay, sa ating buhay. Now, para po sa ating discussion, how can we practically die to ourselves daily as we follow Christ and carry our cross? Sagutin po natin yan, practically speaking, no, sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, Father God, please enable me to become a true disciple of Christ. I want to follow Him. Please help me deny myself daily. Empower me to step out of my comfort zone
and start following Jesus. Let me take up my cross and follow where Jesus will lead me. I take this as my greatest opportunity to follow the King of Kings and Lord of Lords. I pray that my life will become meaningful. Let me leave a long-lasting legacy for future generations. I know that I can only do this when I follow Jesus with all my life. I pray this in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Mr. and Mrs. Toldanes. God bless you po. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.